Good day everyone, I am Jenny Rizal from BSCS2A. And today, my topic for this tech talk is answering about a certain topic or question. As a citizen, how will you contribute to the attainment of SDG No Poverty and Zero Hunger? At gusto kong simulan ang pag-uusap ito sa isang simpleng tanong. Kailan ka huli nakaramdam ng gutom? I'm not talking about being hungry dahil late ka ng lunch or gusto mo lang ng merienda. I'm talking about hunger, yung tipo ng gutom na kumakalam na yung sikmura mo pero wala kang makain. Kaya tinitiis mo lang hanggang sa may mahanap kang pagkain. Naalala ko noon, may kapitbahay kami or kamag-anak kami. She had 3 kids and almost every day she will knock on our door para umutang or humingi ng pagkain. Hindi niya yung ginagawa dahil gusto niya lang makatipid, kundi dahil wala silang pera or wala silang pambili. Minsan yung mga anak niya ay pumupunta sa bahay namin, magbabakasakaling may matitira kaming pagkain or ulam. That time, even though bata pa ako, nakakaramdam din ako ng awa because of their situations. And you know what's more sad? Hindi lang sila nakakaranas nito. According to the Philippine Statistics Authority, 22.4% of Filipino or about 25 million people live below the poverty line as of 2023. Well, kahit naman ang information na to is from 2023, kitang-kita pa rin natin hindi magbago ng realidad na marami pa rin yung natutulong ng walang laman tiyan. In a world of full of resources and opportunities, bakit nga ba may mga taong hindi nakakain ng 3 beses lang araw? At ang mas mahalaga, ano nga ba ang pwede natin magawa natin as a citizen para mabago ito? So let's go back to our main topic, poverty and hunger. Kapag may naririnig tayong salitang poverty, madalas na inisip natin pera lang ang kulang. But poverty is more than the absence of money. It is the absence of choices. Imagine this, isang pamilyang may 3 anak. The father worked as a shoemaker, earning an stable income per week or day. Pero sa kinikita niya, kailangan pa nilang pagkasyahin para sa pagkain, bayarin sa kuryente, tubig at gastusin sa mga eskwela ng mga bata. Sa ganitong sistema, paano sila uunlad? At mas malala pa, poverty isn't just about economic issue. It is a generational trap. Kapag pinanganak kang mahirap, malaki ang posibilidad na mahirap ka rin tatanda unless something breaks that cycle. And that something could be us. Naniniwala ko na hindi kailangan ng malalaking hakbang para makatulong. Minsan ang maliit na mga bagay kapag pinagsama-sama ay kakayahang gumawa or bumago ng buhay. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga konkretong paraan kung paano tayo makakatulong na labanan ang kahirapan at gutom bilang ordinaryong mamamayan. Like for my parents, education is the most powerful tool to break that cycle of poverty. Yan ang paniniwala nila. Na ngayon ay pinaniniwalaan ko na din because I see the difference of someone having a diploma and who doesn't. The situation really has a big gap. That the person who has the diploma has more opportunities like for jobs that has a little more salary pay opposite to those who doesn't. Their opportunity lacks in comparison, and that is the reality that everyone is forced to face. That if you don't have diploma, the chances of escaping poverty and hunger is so low. And here in the Philippines, hindi lahat na may access or may kakayahang mag-aral. And this situation is backed up by the Department of Education as they said that halos 1,000,000 estudyante ang hindi na nakabalik sa school matapos ang pandemya. Aside from all of that, isipin mo, kung walang sapat na edukasyon, limitado ang opportunity or oportunidad na magkaroon ka ng trabaho. Kung walang matinong trabaho, mahirap makaalis sa kahirapan. It is a vicious cycle that we can break. So, anong magawa natin? By doing a simple or taking simple acts, hindi natin kailangan maging mayaman para makatulong. Simple acts like tutoring or mentoring can change life. Maraming bata ang nahihirapang sumabay sa mga lessons, but if we just share at least 1 hour or part-time, malaking tulong na yun. One example nito is pagtulong sa paggawa ng assignment.
hindi para sagutan ito para sa kanila, kundi turuan sila kung paano ito matututunan or paano nito masasagutan ng pusa. As we can do their whole work because they would or that will cause laziness that will greatly impact their future and their future actions. So, if may kakayahan kang tumulong sa aspetong pinansyal, maaari kang mag-donate sa school or sumorta sa mga scholarship program. Even a small action can create a ripple effect na pwede magpabago sa buhay. Another sad thing is that may mga libo-libong tonelada or maraming food na nasasayang araw-araw habang maraming Pilipino ang mga nagugutom. According to the Department of Science and Technology or DOST, around 2,000 metric tons of food go to waste daily in the Philippines. As a citizen, ask yourself, how can we minimize this act of wasting? Isang paraan ay ang pagbabahagi ng sobrang pagkain. Kung may pagkain tayong sobra, bakit di lang natin i-donate or i-share sa mga community pantry or feeding programs? Simple lang, pero may direktang epekto ito sa mga nangangailangan. Especially to those child that is malnourished because wala silang makain or they don't have any vitamins at all. As per my family case, nakakatulong kami because we have a small taniman. Kapag kailangan namin ng gulay, may nakukuha kami. At minsan, nakapagbigay rin kami sa mga kapitbahay namin ng fresh and healthy food. This not only save us money but also help us to form a connection or bond to other people, especially our kapitbahays. Lahat tayo may kakayahang magbahagi. Isang ulam lang na ma-share natin. Isang bata na yung matutulungan natin na hindi magutom. About naman sa pagbili natin ng mga local brands or pagtangkilik nito. Nilang negosyo ang tinutulungan natin na nakapagbigay rin tayo ng hope to those family without us actually realizing as our main goal most of the time is just to satisfy our own needs. And other information is 64% ng trabaho sa Pilipinas ay mula sa mga micro, small, and medium enterprises. Sa bawat lokal na produkto na binibili natin, may pamilya tayong nabubuhay or natutulungan. So, instead of choosing imported or luxury products, bakit hindi na natin i-try bigyang halaga yung mga sariling atin? Suportahan natin yung mga small businesses to help people earn a living and reduce poverty within our communities. Yung mga binayad natin ay pwede na nilang pangkain araw-araw. Pero alam ko, hindi sapat ang individual na action or isang tao lang ang gumagawa ng mga ganong bagay. Kailangan natin ng malawak na pagbabago sa sistema. Magsalita at makailang suportahan natin ang mga politician na tumutulong na puksain ng kahirapan at gutom dito sa Pilipinas. We can use our voice using social media. Isang simpleng post ay maaaring makapagbahagi na tayo ng kaalaman. Magpakalat ng mga inspiration at magsimula ng acts or campaign para sa pagbabago. Makibahagi sa mga advokasya, sumali sa mga group or programa na naglalayong laban ang kahirapan. So let's go back to the story or an unfortunate situation that I just told earlier about sa mga kamag-anak namin. Naalala niyo po ba yung nakwento ko kanina? Tagal ko na rin silang hindi nakita kasi lumipat na sila ng bahay. They did that because may magandang opportunity na nakita yung family nila sa ibang lugar na hindi kaya ibigay dito sa tinitirhan ko. Just this year, they suddenly came back not to stay permanently but just to have a short vacation. And I just noticed that mas maayos na yung situation nila. Nabibili na nila yung mga gusto nilang bilhin like lupo or what they need. Nakakalabas na rin sila para kumain and to enjoy life without thinking about the gastos so much. And nalaman ko na ang dahilan nito ay nakapagtapos na ng pag-aaral yung mga anak nila. As expected dahil mas pantal na naman sila sa akin.
So, nakakatulong na rin sila sa mga gastusin, nagagawa na nilang bumangon or magkaroon ng mas maluwag na buhay dahil sa sarili nilang pagsisikap at sa kaunting tulong na nabigay sa kanila ng iba noon at ngayon. At dahil doon, may naalala akong isang quote that says, "Poverty is not an accident, like a slavery or a fated. It is a man-made and can be removed by actions of human beings." Tayo ang solusyon at nasa kamay natin ang pagbabago. If we just and if we just have the courage to take a risk. And if we just keep on striving for the life we want or what life we think we should deserve as this, life is about survival. Survival of the fittest is to be exact. That's why we should strive for more. And that's all. I hope that all of you gain some knowledge or something from my topic or answer. Thank you for listening.